At ayun na nga, ayun na nga. Meron tayong mga itatakil ngayon. Isang mabilis lang to kasi total nag-uulan ngayon. Hindi tayo makapagbisikleta. Magkukwentuhan na lang tayo tsaka kahit pa paano magbibigay tayo ng tips ngayon. Okay. So maraming gustong pumasok ngayon sa pagbibisikleta. Kaya lang ang problema nila ngayon, papasukin nila yung pagbibisikleta kung hindi naman nila alam kung anong bisikleta yung gagamitin nila. Okay. Marami nag-PM sa atin, Papa Jack, okay lang ba yung budget ko, ganito, budget ko, ganyan. First time ko magbibisikleta. Okay. So, yung mga sasagutin natin tanong, okay na ba yung budget na ganyan? Okay ba yung ganitong bisikleta? Saan ba makakabili ng ganitong bisikleta? Saan ba makakabili ng ganitong pyesa? Ganitong... Lahat yan sasagutin natin dito. Kung ngayon, kung bago ka lang sa ating channel, mas maganda mag-follow ka lang sa ating FB page, tsaka dito sa ating YouTube channel, pati sa ating TikTok, tsaka sa IG. Okay? Bago ang lahat, ang video na to, syempre sponsored tayo ng Cycle Art, Stingray Therapeutic Spray, tsaka Mod Inks Tattoo, tsaka ng Pack Gear. Okay, so ngayon simulan na natin para sa mga nagbabalak na bumuo, bumili o pasukin ang pagbibisikleta. Okay, so sisimulan na natin yan. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, simulan natin kaagad. Okay, kung ikaw ay nagpaplano na bumili o pumasok sa pagbibisikleta, unang-una mong tatanungin syempre sa sarili mo. Tanungin mo muna yung sarili mo pala. Tanungin mo muna yung sarili mo kung gusto mo ba talaga magbisikleta. Kasi baka mamaya medyo na-influensyahan ka lang ng kaibigan mo, pangit naman. Pangit yung gagawin mo ang isang bagay kung dahil lang sa influensya ng kaibigan mo. Ang pangit, diba? Sagwa. At the same time, kaya pangit yon kasi hindi ka mag-enjoy pagka sinasabi lang ng kaibigan mo. Pag nakaramdam ka na ng konting hirap, susuko ka na. Pag nakaramdam ka na ng konting pulikat, susuko ka na pagka along the way sa ride nyo. Pinakamaganda, bago mo pasukin yung pagbibisikleta, bago ka pumili, ito yung number 1. Bago mo pasukin yan, bago ka pumili, manghiram ka muna ng bisikleta. Manghiram ka muna ng bisikleta sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo. Tapos tingnan mo kung ano yung discipline yung mga makakasama mo. Halimbawa, yung mga nakakasama mo, naka-road bike sila. So, manghiram ka ng road bike. Halimbawa, naka-MTB sila. Manghiram ka ng MTB. Same discipline, same principle ng bisikleta ang ginagamit nila, yung hihiramin mo at gagamitin mong bisikleta. Huwag kang gagamit ng MTB ang gamit mo, tapos ang mga kasama mo ay mga naka-road bike. Hindi mo ma-enjoy yon, promise. Ngayon, kung ikaw naman yung naka-road bike, tapos naka-MTB sila, tapos dumaan sila sa medyo rockies, medyo trail, hindi mo ma-enjoy yun, syempre. Alamin mo muna ngayon kung sino yung mga makakasama mo at anong discipline yung mga makakasama mo para hindi ka ma-OB, di ba? Kasi mamaya mali yung bisikletang gamit mo sa pagsama mo sa kanila. Kaya wag ka munang bibili. Tingnan mo muna yung mga kasama mo kung ang gamit nila MTB, kung ang gamit nila gravel bike, kung ang gamit nila fixie o road bike. Tingnan mo muna kung anong gamit nila. Ngayon, pag nakita mo na kung anong gamit nila, tsaka ka muna manghiram ng bisikleta. Huwag ka muna bumili kagad. Kung merong magpapahiram sa'yo, gamitin mo yung opportunity na yon para matesting yung sarili mo kung gusto mo ba talaga magbisikleta o hindi. Okay? So, syempre, kapag nanghiram ka ng bisikleta, ang ipapahiram sa yung bisikleta, yung medyo may karga na, loaded na. When I say loaded na, naka-gearings na siya, may cogs na siya, maayos na yung chain link niya. Kumbaga, pwede ng pang long ride, pwede ng pang ahon. So, yun yung tinatawag nating kargado na kahit papano, may laman na. Okay? Kasi kapag kayo ay nagbisikleta, bawa, ito naman ang pangalawang senaryo, bisikleta kayo, MTB, tapos yung mga kasama nyo, MTB rin. Ngayon, ang mangyayari, kung pare-pareho kayong MTB, sila loaded na, tapos ikaw stuck pa, tapos dinala ka sa medyo malayong lugar at medyo ahon na lugar, kakapusin ka. Hanggang sa yung tinatawag natin sa terminologies ng mga siklista, budol. Okay? Bubudulin ka nila kasi hindi ka nakahanda dun sa gearings mo. Ngayon, bago ka bumili ng bisikleta,
Manghiram ka lang muna. Sabi mo, bro, pera muna ako. Tignan ko kung ano yung gusto ko. Kasi baka mamaya hindi yan ang gusto ko. Baka mamaya hindi MTB. Ito, marami ng senaryo, marami ng instances na nangyaring ganyan. Bumili sila ng bisikletang mamahalin, bumili ng S-Works, bumili ng Specialized. Pero, at the end of the week pala, hindi at the end of the day, at the end of the week, binenta rin nila yon. Why? Kasi, mali yung discipline na nabili nila at nagamit nila. Hindi pala nila gusto yung hindi pala nila gusto yung downhill, hindi pala nila gusto yung MTB na trail. Ang gusto pala nila road bike. So, benta. So, sayang yung ngayon, kung di ka naman nangihinayang sa pera, okay lang din naman. Pero, kung ikaw naman medyo budgeted, syempre, pag-iisipan mo muna mabuti kung ano yung bibilin mong bisikleta para hindi doble-doble yung gastos, di ba? So, pangalawa pa niyan, kapag tayo ay bibili ng bisikleta, tingnan muna natin kung ano yung grupo natin sasamahan. Kasi yung grupo natin sasamahan, sila yung magiging malaking impluwensya sa atin para tayo ay magbisikleta. Pero make sure na kapag tayo ay nagbisikleta, tayo ay sumama sa mga kaibigan natin, make sure na aalalayan kayo. Huwag yung nangyari, bumili kayo ng bisikleta, aangasan kayo, yayabangan pa kayo ng mga kasama nyo. Make sure na kapag bumili kayo ng bisikleta, nasa right company kayo, nasa right people kayo, i-guide kayo. Same time, tuturuan kayo ng technique, hindi kayo bubudulin ng gusto. Yung budol, normal na yun isa yun sa mga dapat mong ma-experience diba? So, pagkatapos nun, may mga pagkakataon pa na pagyayabangan ka ng bisikleta nila, ng mga narating nila. Kung mga ganyan, yung mga ganyang senaryo, mga ganyang attitude nila, normal naman yan. Kaya masanay ka, huwag kang matu-turn off. Kasi kapag ka na-turn off ka sa mga ganyang ugali, talo ka. Basta ikaw, mag-enjoy ka lang sa pagbibisikleta mo. Okay? So, second tip natin, kung halimbawa naman, ikaw ay decided na, halimbawa, gusto mo na talagang mag-gravel bike, halimbawa, o kaya MTB, huwag ka muna kagad bibili. Pumunta ka muna sa mga shop, tingnan mo muna kung ano yung pinaka the best price para sa'yo. Magtakda ka ng ceiling, tsaka magtakda ka ng flooring ng presyo ng bisikleta mo. Huwag kang basta-basta bibili. Halimbawa, nakita mo to, uy, gusto ko tong ganito. Halimbawa, nakita mo si Katana Pro. Halimbawa, nakita mo si T-Rich. Nakita mo, maganda na, tapos wala nang i-upgrade. Tapos, yung pala, pag tingin mo kinabukasan sa isang marketplace, may mas mababa pa pala doon. So, huwag ka muna kagad bumili, hintay mo muna mag 1 week, ang kakahanap mo. Kapag na-search mo na lahat, na-try mo na lahat, tingnan kung ano yung mga pwede mong bilhin, kung ano yung mga possible na pinakamura, pinakamalapit sa'yo, tsaka ka bumili. Huwag kang maging impulse buyer kasi kapag binili mo kaagad yung isang bike na nakita mo, tapos napamahal ka pala, mas mura pa pala kasi bawat bisikleta may kanya-kanyang specs sila nilalagay. Yung iba binubuo, yung iba naman galing na sa factory yung pagkakabuo ng bisikleta na yon. So halimbawa, itong isang bisikleta na to sa shop na to, ang nakalagay niyan is Qs, Shimano Qs or Ultegra or GRX. Tapos sa kabila ang nakalagay pala 105. So tapos halos same price lang. So doon ka na sa 105. Parang ganun lang yon. So kaya ako sinasabi sa inyo, mag-canvas muna kayo, mag-search muna kayo sa mga shop kung ano yung possible na malapit sa inyo, at the same time mas mura, may discount, may mga freebies. So yung mga ganong idea, malaking bagay yon para sa inyo at sa mga magsisimula pa lang, para masulit mo yung perang pakakawalan mo kasi hindi rin naman biro bumili ng bisikleta, di ba? So, susunod natin. Okay. So, kapag okay na kayo doon, nakapag-decide ka na kung ano yung pwede mong bilhin na bisikleta, tapos, nakapag-decide ka na kung saan ka kukuha ng bisikleta, ngayon, paano nga ba mag-enjoy sa pagbibisikleta? Ito yung tinatawag na nilang karaniwan na kailangan mo muna maging masaya sa sarili mo sa pagbibisikleta bago ka maging masaya nang may kasama ka. Kasi, although wala naman akong issue kung meron kang kasama, kung wala akong kasama, o kung marami kayo, o
gusto mo ikaw lang. Wala akong issue doon. Ang sa akin lang, ang lagi kong sinasabi sa mga pamilya natin, sa FB page natin, kahit sa YouTube natin, ang lagi kong sinasabi, kailangan mag-enjoy ka muna sa sarili mo sa pagbibisikleta. Huwag mong isaalang-alang yung sarili mong kaligayahan sa pagbibisikleta sa ibang tao. Yung tipong, ay masaya ako kasi may kasama ako magbike. Hindi ganun. Huwag mo lang ganun. Pero, tandaan nyo, bago kayo magsimulang magbisikleta, mas masarap munang may kasama. Mag-ensayo ka lang muna. Halimbawa, na gusto mo lang i-testing, gaya ng sinabi ko kanina, hihiram kang bisikleta, testingin mo muna. Pero masarap yung may kasama. Pero once na decided ka na at nakabili ka na ng bisikleta mo, enjoy mo lang muna yung pagbibisikleta nang ikaw lang muna mag-isa. Kasi kailangan maramdaman mo na masaya ka sa bisikleta. Masaya ka nagbibisikleta. Bago mo maramdaman yung saya ng may kasama, tsaka mo muna mararamdaman yon kapag masaya ka muna na mag-isa. Gets mo? Pero wala akong against doon na kung may kasama ka o wala. Ang point ko is, kailangan maging masaya ka muna on your own bago ka maging masaya na may kasama ka. Kasi ang pagbibisikleta, period yan. As in, masaya ako sa pagbibisikleta, may kasama o wala, period. Ganun lang yun. Hindi mo kailangan hanapin yung may kasama ka, masaya ako pag may kasama ako. Hindi, talagang normal naman yun. Wala namang nagbibisikleta nung may kasama na hindi ka naging masaya. So lahat na nagbibisikleta, pag may kasama, ay masaya. Mas marami, sabi nila, mas masaya. Pero ako kasi, alam niyo naman, kung makikita niyo sa mga vlog natin, sa mga episode natin, hindi ako umaalis or nag-ride ng mahigit 3 ang kasama ko, 2 ang kasama ko. Usually, 3 lang kami, 4 lang kami, ganun. The rest, sagad na yung 4. Okay. Di pa nga nabubuo yung Papa Jack and Friends eh. Di pa nabubuo. Si Enzo, si Top Biker, si Parik, tsaka ako. Di pa nabubuo yun. Kasi mga old OG na Papa Jack and Friends, nasa ibang bansa na iba eh. Okay, so, ayun lang. Sinare ko lang yun kasi may mga nagtatanong sa akin regarding sa gusto niya mag-start sa pagbibisikleta. Kaya na-share ko to. Okay, so ngayon, kung meron kang gustong talakayin natin, i-topic natin, gusto niyo ng tips, ay mag-comment lang kayo dito sa atin sa ibaba and then sasagutin natin yan at itatackle natin yan. Alright? Kung di ka pa nakaka-follow sa ating FB page, pag-follow ko na sa ating YouTube channel, TikTok, Bike Talk with Papa Jack. Okay, shoutout nga pala kay Ate Jeng. Maraming salamat Ate Jeng. Maraming salamat sa Cycle Art. Maraming salamat Pacquiao Lagalag. Maraming salamat Roosevelt Bicycle Center. Maraming salamat Pops Bike Shop. At maraming salamat Bikery, Stingray Therapeutic Spray, Happy Soul, Gear Protect. Okay, Mon Inks, maraming salamat. Alright, hanggang dito lang muna po tayo. Yun lang, ganoon lang kasimple yun, diba? Napakabilis lang. Palagi na daan, mahirapang pero hindi suko. Ako po si Papa Jack at narito ako ngayon. Narito ka ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. At palagi na daan, palawakin ng kaalaman, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating kabisado mo na paglalakbay. Ciao. Salamat.